Hi kids! Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa kabutihan ng Diyos sa gitna ng kahirapan. Ang pamagat, kaya nating ibahagi ang magandang balita tungkol kay Jesus sa iba. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! May malaking problema ang bayan ng Samaria. Inatake sila ng kalabang hari. Hindi sila makalabas o makabili ng pagkain. Lahat gutom na gutom. Nakakatakot at malungkot ang nangyari. Sobrang tindi ng tagutom. Imagine, sobrang mahal na ng mga pagkain. May mga taong bumibili ng ulo ng asno at kahit dumi ng ibon. Ganun sila kagutom at desperado. Pero hindi natapos doon ang kwento. May mensahe ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Eliseo. Sabi ng Panginoon, bukas, mura na ang pagkain at magkakaroon na ulit ng sapat para sa lahat. Pero may isang opisyal ang tumawa at hindi naniwala. Imposible yan, sabi niya. Habang nagugutom ang lahat, may 4 na lalaking may ketong sa labas ng lungsod. Sabi nila, mamamatay rin lang tayo dito. Subukan na nating pumunta sa kampo ng kalaban. Ang tapang nila, di ba? Pagdating nila sa kampo, surprise! Wala ng tao. Bakit? Tinarinig ng Diyos sa mga kalaban ang parang tunog ng maraming sundalo, kaya sila ay tumakas. Iniwan nila lahat, pagkain, damit, ginto, at pilak. Nung nakita ng 4 na lalaki ang pagkain at kayamanan, tuwang-tuwa sila. Pero naisip nila, hindi tama na tayo lang ang nakakaalam nito. Kaya tumakbo sila pabalik sa lungsod at ibinahagi ang magandang balita. At guess what? Dumating ang balita sa hari at ang mga tao ay lumabas para kumuha ng pagkain. Totoo nga ang sinabi ni Eliseo. Pero yung opisyal na hindi naniwala, nadagsa ng tao at namatay. Anong matututunan natin? Una, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Pangalawa, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At panghuli, kapag may magandang balita, ibahagi natin ito. Katulad ng 4 na lalaking may ketong, pwede rin tayong mag-share tungkol kay Jesus. Salamat sa pakikinig. Huwag natin kalimutang ibahagi ang magandang balita tungkol kay Jesus sa iba. Created using Powtoon.